Kumusta? Di ba kapag naririnig natin na bumagsak ang isang leader, ang unang pumapasok sa isip natin ay yung malalaking, pasabog na iskandalo. Oo, yun agad eh. Pero base sa mga material na pinag-uusapan natin ngayon, parang hindi pala doon nagsisimula. Ang tunay na panganibgaw ay nagsisimula sa isang pabulong, isang maliit na kompromisong parang wala namang bigat sa simula. Iyan mismo ang punto. At ang nakakatakot doon ay kung gaano kadali itong palampasin. Kaya sa pagsusuri natin ngayon, ang misyon natin ay himayin niyang konsepto ng mabagal na pagguho ng integridad. Okay. Titingnan natin kung paano nagiging silent assassins of credibility ang mga maliliit na desisyon na yan at kung paano naman inilalatag ng source mo ang isang solusyon na tinatawag niyang ethical armor. Okay, sige, himayin natin to. Unti-unti ang pinapadiscuss, pero interesado akong malaman kung ano ba talaga ang itsura ng mga maliliit na kompromisong yan. Bakit sila mas mapanganib kesa sa isang malaking pagkakamali at syempre, paano ba bubuin itong sinasabi mong panangga? So yung pinaka-ideya pala, correct me if I'm wrong ha, ay mas nakakamamatay sa tiwala yung paunti-unting pagdulas kesa sa isang bagsakang pagkakamali. Eksakto. Kasi yung isang malaking failure, pwede ka pang humingi ng tawad at bumangon. Pero yung integrity na parang gripo na may maliit na tulo, pagdating ng panahon, baha na pala at sira na ang pundasyon. Ganun na nga. At may malalim na sikolohiya sa likod niyan na tinatawag sa source na ethical fading. Ethical fading? Oo. Ito yung proseso kung saan dahan-dahan nawawala na sa paningin mo yung moral na aspeto ng isang desisyon. Ang nakikita mo na lang ay yung mga praktikal na bagay. Kailangan nating maabot yung quota, kailangan nating talunin yung alaban, nawawala yung tanong na, tama ba ito? Parang yung classic na kwento ng palaka sa palayok ng tubig na dahan-dahang pinapainit. Yun mismo. Hindi niya nararamdaman na niluluto na pala siya hanggang sa huli na ang lahat. Kasi komportable pa siya sa bawat maliit na pag-iinit. Ganon na nga. At ang kasangkapan para gawing komportable ang palaka ay yung tinatawag na moral rationalization, yung paggawa-gawa natin ng mga palusot para maging katanggap-tanggap ang isang maling gawain. Yung pag-justify sa sarili. Oo, ito yung mga linya na para naman ito sa ikabubuti ng lahat, o isang beses lang naman, o lahat naman ng tao ginagawa to. Teka, so yun pala yung pinakaunang hakbang sa pagdulas? Eden, sinabi ba talaga ng Diyos? Pansinin mo, hindi siya direktang pag-atake. Isa itong reframing. Ginagawa niyang tila negotiable ang isang absolutong utos. Ang unang kompromiso ay hindi yung pagkain sa prutas, kundi yung pag-entertain sa ideya na, pwede pala itong pag-usapan. Grabe, ang subtle pala talaga ng simula. Para mas maging konkreto ito, alam kong may isang case study dyan sa source mo na tinitingnan ang buhay ni Haring Saul. Paano ipinapakita ng kwento niya itong gradual unraveling? Ang kwento ni Saul ay perpektong halimbawa ng slippery slope. Hindi siya nagising isang araw na masama na. Series siya ng maliliit na kompromiso. Nagsimula ang lahat sa Gilgal. Ang konteksto, napapalibutan sila ng mga Filisteo, nagkakagulo na ang hukbo niya. Ito yung aalis na yung mga sundalo niya at nararamdaman na niya yung pressure, di ba? Grabe yung kaba niya siguro doon. Oo, matinding pressure. At ang utos sa kanya ay simpleng-simple. Hintayin mo si Propeta Samuel. Siya dapat ang mag-aalay ng handog. Pero sa ikapitong araw, wala pa si Samuel. At paubos na ang pasensya niya. At ang oras niya, sa tingin niya. Kaya sa halip na magtiwala, kinuha niya ang sitwasyon sa sarili niyang mga kamay. Siya mismo ang nag-alay ng handog. Isang gawain na para lang sa mga pare. At yung rationalization niya, sigurado akong meron. Meron. Sinabi niya, napilitan ako. Sinisi niya ang sitwasyon, yung pagka-delay ni Samuel, yung mga sundalo, lahat maliban sa sarili niya. Yun yung unang maliit na pagdulas. Tapos sumunod yung laban sa mga Amalekita. Dito, parang sumunod naman siya, pero may pero. Teka, di ba parang mas okay na yung may bahagyang pagsunod kesa wala? Bakit naging malaking kompromiso pa rin yon? Napakagandang tanong.
Dito kasi natin makikita kung gaano kadelikado ang self-deception. Sa 1 Samuel 15, malinaw ang utos, ubisin ang lahat. Pero ang ginawa ni Saul ay selective obedience. Selective obedience, okay? Sinunod niya yung madali, yung pagpatay sa mga kaaway, pero itinina niya yung hari marahil bilang tropeo at yung pinakamagagandang hayop. Nang hinarap siya ni Samuel, anong palusot niya? Para ialay sa Diyos. Wow! Ginamit pa niya ang Diyos para i-justify ang pagsuway niya. Dito binitiwan ni Samuel yung tanyag na linya. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa handog. Yung bahagyang pagsunod ay mas mapanganib paminsan kasi niloloko mo ang sarili mo na tama pa rin ang ginagawa mo. At mula doon, sunod-sunod na. Tuloy-tuloy na. Yung mga maliliit na kompromisong yon na laging may kasamang magandang dahilan, humantong sa matinding selos kay David, sa panlinlin lang at sa huli sa pagmamatigas ng puso. Hindi biglaan, dahan-dahan. At ang nakakagulat dito, hindi lang pala ito isang kwento mula sa lumang panahon ha. Sinasabi ng source na itong pattern ni Saul, kitang-kita pa rin sa mga headline ngayon. Malinaw na malinaw, tingnan mo yung defeat device scandal ng Volkswagen noong 2015. Paano nagsimula yon? Hindi naman siguro nag-meeting ang board at sinabing, mandaya tayo. Imposible, di ba? Nagsimula ito bilang isang clever technical workaround. Isang desisyon ng mga engineer na nasa ilalim ng pressure na pumasa sa emissions tests. Isang maliit na kompromiso sa integrity, pero lumaki, hanggang sa naging isang malawakang pandadaya. Nakakatakot isipin. Parang lahat sila nagsimula sa isang desisyon na siguro nung una baka na-justify pa nila bilang smart business o necessary evil. Doon ba talaga laging nagsisimula? Tingnan mo ang Wells Fargo. Ganon din ang pattern. Sa Wells Fargo at sa Phantom Accounts scandal nila, ang ugat ay yung hindi makatotohanang sales quotas. Yung pressure. Oo, ang isang empleyado na takot matanggal sa trabaho, gumawa ng isang peking account. Isa lang, naisip niya siguro, kailangan ko to para sa pamilya ko. Pero yung isang kompromisong yun, pinarami mo ng libu-libong beses. Ang resulta, milyon-milyong peking account at wasak na tiwala. At syempre, hindi pwedeng hindi mabanggit ang Enron, yung poster child ng corporate collapse. Sa Enron, yung kompromiso ay nagsimula sa maliliit na adjustments sa financial reports para lang pagandahin ng numero. Pinapalala ito ng isang kultura ng kayabangan. Bawat maliit na pagtapis sa katotohanan ay nangangailangan ng mas malaki pang pagtapis sa susunod hanggang sa ang buong kumpanya ay naging isang malaking kasinungalingan. Grabe! Mula kay Saul hanggang sa Enron, pare-pareho ang kwento. Hindi isang biglaang pagbulusok, kundi isang dahan-dahan, halos hindi namamalay ang pagdulas pababa. Kung ganun kadelikado at kasatol ang kalaban, paano mo ito lalabanan? Dito na siguro pumapasok yung ethical armor. Oo, at mahalagang linawin, ang ethical armor ay hindi isang magic bullet. Isa itong proactive na depensa. Ito yung binubuo mo araw-araw para kapag dumating ang pressure, handa ka na. Okay, so paano to binubuo? Ano-ano ang mga piyesa ng baluting ito? Ang pundasyon ng lahat ay dalawang bagay. Akot sa Diyos at pagmamahal sa katotohanan. Yung takot dito ay hindi yung duwag na takot, kundi yung malalim na paggalang. Kapag mas malaki ang paggalang mo sa Diyos kaysa sa takot mo sa sasabihin ng tao, mas madaling manindigan. Makes sense. At yung pagmamahal sa katotohanan, ang direktang panlaban sa self-deception na pinag-usapan natin kanina. Okay, so yan yung pundasyon. Paano naman yung mismong baluti? Dito pumapasok yung balutin ng katarungan. Sa practical na termino, ito raw ay ang pagsasanay sa mga spiritual disciplines. 4 ang binibigyang diin. Una, pagbabasa ng banal na kasulatan. Pangalawa, panalangin. Teka, paano eksaktong nilalaban ng halimbawa, pagbabasa ng kasulatan, yung ethical fading na sinabi mo kanina, paano yung connection? Magandang tanong. Ang ethical fading ay nangyayari kapag unti-unti mong nakakalimutan yung moral dimension. Ang regular na pagbabasa ng kasulatan ay parang pag-recalibrate ng iyong moral compass araw-araw. Pinapaalala nito sa iyo kung ano ang true north. Para hindi ka maligaw? Eksakto.
Ito ang nagpapanatiling matala sa iyong konsensya. Ang panalangin naman ang nagpapanatili ng iyong pag-asa. Hindi sa sarili mong talino, kundi sa gabay na mas mataas sa'yo. Malinaw. So, yun yung unang dalawa. Ano yung dalawa pa? Pangatlo ay ang pag-iisa at katahimikan, solitude and silence. Kailangan mo ng espasyo para sa tapat na self-examination. At pang-apat na critical para sa mga leader, accountability. Hindi ka pwedeng mag-isa sa laban na ito. At yung huling piraso raw ay yung helmet, tama? Ang helmet ng kaligtasan. Paano ito nagiging proteksyon sa isang leader? Identidad. Sinabi ng source na kung ang identidad mo ay nakabase sa performance mo, sa tagumpay mo. Sa opinyon ng ibang tao. Para kang hostage. Gagawin mo ang lahat para protektahan yan, kasama na ang pagkompromiso. Ngulit kung ang identidad mo ay nakasentro sa Ebanghelyo, na ang halaga mo ay hindi sa ginagawa mo, kundi sa ginawa ni Kristo para sa'yo, pinalaalaya ka nito sa tyranny of performance. Wow. So dahil hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo, nagkakaroon ka ng kalayaang aminin ang pagkakamali, na gawin ang tama kahit hindi popular, at harapin ang pagkakabigo ng may pag-asa tulad ni Pedro at hindi sa desperasyon tulad ni Judas. Iyan mismo. Dahil alam mong secure ang iyong halaga, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na isakripisyo ang isang deal para sa integridad. Alam mo, ang ganda ng framework, pero baka isipin ng iba, masyadong theoretical yan. Nagbigay ba ang source ng isang practical na tool para magamit ito sa araw-araw? Meron. At ito yung tinatawag na Compromise Risk Matrix. Ang layunin nito ay tulungan kang maging proactive imbes na reactive. Parang isang early warning system. Paano ito gumagana? Isipin mo ang isang grid na may dalawang axis. Yung vertical axis ay kahalagahan ng prinsipyo, nahahati sa tatlo. Tier 1 ay mga non-negotiables, malinaw na utos. Tier 2, mga personal na paninindigan. Tier 3, mga kagustuhan lang, mas flexible. Okay, so may bigat ang bawat prinsipyo. Ano yung horizontal axis? Yun naman ang tinde ng pressure. Pressure sa pera, sa relasyon, sa performance. Ang ginagawa mo ay i-plot ang isang sitwasyon sa matrix. Halimbawa, may pressure na i-misrepresent ang financial data, isang Tier 1 principle yon, para makuha ang isang malaking investor. Matinding financial pressure. Oo, agad mong makikita na nasa high-risk quadrant ka. So sa madaling salita, bago ka pa pumasok sa meeting na yon, alam mo na delikado ang teritoryo. Hindi ka na mabibigla. Eksakto. Ang punto ay hindi para takbuhan, kundi para makapaghanda. Kapag nakita mong high risk, pwede ka nang manalangin, tumawag sa iyong accountability partner, at ihanda ang sarili mo na manindigan, imbes na mag-i-act lang sa init ng sandali. Bilang pagbubuod, sobrang linaw ng arko ng pinag-usapan natin. Nagsimula tayo sa nakatagong panib ng maliliit na kompromiso, nakita natin ang paulit-ulit na pattern mula sa isang sinaunang hari hanggang sa mga modernong korporasyon, at nagtapos tayo sa isang napaka-practical na konsepto. At ang huling paalala ng material ay ito. Ang integridad ay hindi isang passive value na meron ka lang. Ito ay isang aktibong disiplina na ginagawa mo araw-araw. Isang practice. Oo. At sa mundo ngayon, kung saan sobrang transparente na ng lahat, hindi lang ito ang tamang gawin, ito na rin ang pinakamatalinong gawin. Ang integrity ay naging isang malaking strategic advantage. At para sa iyo, na nag-aaral ng material na ito, iiwan namin ang tanong na ito para pag-isipan mo. Tinutukoy sa source ang mga necessary evils, yung mga maliliit na kompromisong sa tingin mo ay kailangan para umusad ang mga bagay-bagay. Kung isa sa mga yan na regular mong ginagawa, kahit gaano kaliit, ay biglang malantad bukas sa front page ng dyaryo, paano nito babaguhin ang tingin ng lahat sa buong legacy na pinaghihirapan mong buuin bilang isang leader?